congressman at mga kasabwat nila sa DPWH kung ang budget ay hindi pirmahan ni Marcos Jr. bilang Pangulo, baliwala din po ang mangyayari. So, mga kababayan, sabayan nyo si Ka-Eric, ano kanina ang panawagan natin? Marcos Romualdez resign! Marcos Romualdez resign! Marcos Romualdez resign! Marcos Romualdez resign! At kung hindi sila aalis, ito ang sagot ng mga mamamayang Pilipino. Ang tao, ang bayan, ngayon ay lumalabas. 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 Pakinggan natin ngayon ang boses ng isa sa mga grupo ng mga retirees. Naging general ito sa Armed Forces of the Philippines. Retired na rin po ito, si General Felizardo Simoy. Magandang gabi sa inyong lahat. Pagpatiin ko yung mga vloggers. Pasensya na kayo. Maraming vloggers ang pumukontra sa akin eh. Mas magaling pa siguro sila sa akin. Sana, yung mga vloggers na dito, pag-uwi ninyo at mag-vlog kayo, huwag kayong magbigay ng opinion na kontra sa mga lumalaban para sa bayan. Sino ba yung mga lumalaban para sa bayan? Yung mga tunay na Pilipino. Dati rin akong bataang makabayan member. Kaya lang, sinabi ng tatay ko, if you want to change the government, try to join the government so that you can make the changes inside the government. Ngayon, 40 years na yung experience ko sa government, wala pa rin pagbabago. Simula ng high school ako, kabataan mga bayan, nakipaglaban ako sa gobyerno. Gusto ko ngayon tumulong sa gobyerno. Pero, ano ang nangyayari? Mukha yatang walang nangyayari sa bayan natin. For more than 50 years. Ganon din ang ipinaglalaban ng Communist Party of the Philippines for 55 years. Hindi rin sila matatalo. Bakit? Ganon pa rin ang ginagawa ng gobyerno sa ating mga kababayan. Kaya nandyan pa rin ang Communist Party of the Philippines. Siguro, pag maayos ng gobyerno ang pamamalakad sa ating pamahalaan, ay mababawasan ng mga lumalaban sa gobyerno, particularly yung Communist Party of the Philippines. Hindi naman natin sila hinihintay sa atin. Dahil sila ay kapwa natin Pilipino. Tama naman ang ibang pinaglalaban nila, maliban sa mga propaganda na sinusunod nila sa kanilang konstitusyon. Ang Communist Party ay kunwari lang na lumalaban sa ating gobyerno, pero kunwari sumusunod sila sa ating konstitusyon. Pero sila ay merong sariling konstitusyon na sinusunod. Yun ang tama na dapat alam ng tao. Alam ang nangyayari ng ganito, ay alam na alam ni Ka-Eric. Magpapasalamat tayo kay Ka-Eric dahil sa kanya ay nalalaman natin ang tunay na pinaglalaban ng Communist Party of the Philippines. Marami na rin ako nakasama na miyembro ng Communist Party of the Philippines. Kaya lang ang aming pagsasama ay sa magandang paraan. Tumutulong sila, kagaya ni Caroben Guevara, namatay na lang, hindi pa tapos yung pinaglalaban. Si Caroben ay tumutulong kung siya ay bumalik sa mga pamahalaan, ay nagtrabaho siya sa ating opisina. Camp Aguinaldo. Ito na pag-uusapan
pang iba, kagaya ng mga 36 na former active NPA commanders o mga actually tatlong leaders ang nakasama namin sa Davao nung kapanahonan ng Sparrow Operation. Sila rin ang nagtuturo sa amin kung saan yung mga kalaban. Bawal kasi ang maggamit ng armas sa paglaban sa ating gobyerno. Kaya ang pinaglalaban ko ngayon ay pwede natin mabago ang ating gobyerno sa mamayapang pamamataan. Inaayawan namin ang paggamit ng gas. Kahit kami ay nagagaling sa Armed Forces of the Philippines, yung mga retirees, pinagbabawal namin na gumamit ng gas dahil marami ang mga sibilyan na matadamay kung sakaling magkakaroon ng gera. Kaya dapat intindihin natin. Ngayon, sa mga nandito, alam ko na maraming nagsisimpatya sa mga alanganin ang ginagawa ng ating gobyerno. Kaya lang, yung mga nagsisimpatya ay nandun. Dito, 2.5 billion lang. Pero umabot ng 20 billion. Paano napalusot? Ilan bang distrito ang napalusot? Dahil sa kawalang alam mo, mga kababayan, itong si Marcos Jr. Kaya ang mastermind ito lahat ng korupsyon, isang tao lamang, kundi si Ferdinand Marcos Jr., mga kababayan. Ngayon, ginagawa nilang scapegoat ang mga kontraktor. Totoo naman na kinabang ang mga kontraktor. Pero yun lang ang tutumbukan nila, pero yung mga nasa likod, itong korupsyon na ito, ay makakaligtas. Tulad noong panahon ni Janet Lim Napoles, ang daming mga kongresista, congressmen, senador na involved. Pero sa katapusan, si Napoles lang ang nagdusa, nakaligtas. Ito na naman, sabi ni Marcos, gagawa siya na independent commission, independent body. Pero sa katapusan, anong sinasabi niya? Recommendatory na. Mayroon bang independent body na recommendatory na? Siya pa rin nakatuhusga sinong sasampahan at sino hindi. So mga kababayan, mag-isa tayo, magkaisa tayo, magsama-sama tayo sa legal na paraan na mapaabot natin sa bawat isang mamamayan ang pangyayari ngayon dito sa gobyerno na wala nang humpay, wala nang mamimigay na suporta sa mga mahihirap. Ang mga mayayaman, mga kronis, yun ang nagpapasaya sa kanilang isa't isa. So, yun lang po, mga kababayan, hinikayat ko lahat ng mga Pilipino, mga sundalo, mga pulis, kailangan pa kayo magmulat ng inyong mga mata. Kayo ba ay kasama din sa korupsyon? Kayo ba ay sinusuhulan para hindi kayo buhugan ng mga mata ninyo? Panahon na ngayon na ang Pilipino ay magkaisa para atin na ipagsama-sama sa isa't isa na ating ipabulgar sa buong Pilipinas, sa buong mundo kung paano sama ang ating panggobyerno ngayon, mga kababayan. So hindi ko ba hamaan pa ang ating salita? Ito na lang, walang ibang mastermind sa lahat na ito. Kundi ang presidente na mga sa Pilipinas na walang ginagawa kundi magliwaliw lang, gagastusin ang katakot-takot na milyon-milyon. Ngayon, magta-travel na naman uli siya sa
Cambodia, anong gagawin niya doon? Tulos na na naman ang pera. Mga kababayan, bakit tayo napaka mahina ang loob? Bakit ang Indonesia? Sila kasing galing din ang dugong nila sa isang mga taga-Asya. Bakit natin hindi tularan ang ginagawa ng ibang bansa na hindi nila pinapalampas ang masamang gobyerno? Mga tao, na mga politiko, nag-iimbak ng marami-raming pera, mga kababayan. At karangyaan lang lahat ang ginagawa. Pero habang kayo na nasa streets, nasa sa inyong bahay, pag nagmamaha, hindi kayo makalabas. Pero kung nagkalabas kayo, hindi kayo makakauwi. Pero saan ang pera para sa flood control? Nasa bulsa ng mga politiko. Itong mga contractors, kasangkalan na nila para kumita sila, mga kababayan. So, anong isisigaw po natin? Ito sa gobyerno. Marcos Alisan! Marcos Alisan! Marcos Alisan! Marcos Alisan! Mabuhay ang Pilipino at wag sana patuloy ang mga duwag na nandyan lang sa tuloy-tuloy ang chat, pero wala naman hindi sumasama sa atin at ipadayag o ipakita na tayo ay lumalaban para sa ating kapwa Pilipino, mga kababayan. Ayun! Magandang hapon sa ito lahat. Maraming salamat, former Secretary G. Oras. Thank you, sir, for your solidarity. Mga kababayan, umiinit pa lang po ang ating damdamin. Mapayapa ngunit may paninindigan ang ating pagtitipon. At upang ipahayag po ang saloobin ng maraming mga retirees, men from the sector of the security, men in uniform dati, pakinggan po natin ang magiging pahayag ni retired Colonel Mitran ng Filipino Guerrilla Forces. Oh! Mabuhay ang Pilipino! Mabuhay! Mabuhay ang Pilipino! Mabuhay! Mabuhay ang armed forces! Mabuhay! Mabuhay ang Philippine National Police! Mabuhay! Sila ang tagabantay natin. Mamatay na si Marcos! Ay! Marcos! Hindi, namatay na nga yung Marcos eh. Di ba namatay na? Si Lisa! Mamatay na si Ay, si Lisa! Lisa mamatay na! Siya ang hudat sa mundong ibabaw ng Pilipinas. Lisa Masa, dati nagkasama kami sa campaign period. Pero bago ko simulan, mga kaibigan, sinasalutuhan ko ang Philippine National Police, ang Armed Forces, ang security guard na dati kong mga kabaro. Dati mga kaibigan, kami yung nagsisecure sa mga nag-rally noon. Ito pala yung kalagayan ngayon. Na kung saan kami ang nagbabantay noon. Ngayon, ako naman ang nagsasalita dito. Bakit? Bakit? Pero gusto ko sanang malaman ninyo. Kasi nung nag-YouTube ako, sa Makabayan Informative Channel, yung YouTube ba, Makabayan Informative Channel, may nagsabi, Sir, hindi kita maintindihan, saan ka bang panik? Ang sagot ko sa kanya, simple lang, ako ay Pilipino, ay para sa Pilipino. Amo! Yun lang yun. Ngayon, ako ay Marcos Loyales, by heart Duterte. Duterte pa rin! Bakit by heart Duterte? Ako by heart Duterte because sa dami ng presidente na aking nasubaybayan, ang dati Pangulong Duterte ang siyang may tunay para sa mahihirap. Palakpakan natin! At ang Marcos ay para sa mahirap. Yung senior, yung junior, kalaban ng mahirap. Marcos Junior ay kalaban ng mahirap.
Alam niyo mga kaibigan, habang ako'y naglalakad dyan kanina, nag-o-observe ako sa ating kababayan. Ano ang na-obserbahan ko? Ang na-obserbahan ko, mayroong nakangisi, may nakayuko, ano pa man. Pero may nababasa ako doon sa ngiti niya, ngiting aso. Ibig sabihin, nandito naman yung naggugulo. Hindi nila alam, mga kababayan, tayo ay nagsasalita in behalf sa lahat ng Pilipino. 116 milyong Pilipino! Yan ang hindi naiintindihan ng ating kababayan. Nagsasalita tayo, mga kababayan, makinig kayo. Pilipino, makinig kayo. Ibinibuhay namin ang buhay namin para sa susunod na henerasyon sa ating mga kapwa. Salamat naman! Yun ang dahilan kaya ako ang sasalita nito, mga kaibigan. Hindi para sa akin, kasi baka bukas mamatay na ako. Hindi ba? Mauna mga magkanakaw at sa naman marambong. Oo, mauna na ako magkanakaw. Pero sabi ng Panginoon, Commander Bugay, Mitran, huwag kang munang pumanaw. Marami ka pang gagampanan sa mundong ibabaw na ito. At ginagawa ko po yun. Ginagawa ko ngayon. Yung aking asawa o aking pamilya, dati umukontra sila sa akin. Pero dahil kahit anong pigil nila sa akin, yung puso ko, pusong Pilipino, hindi ko kaya na ang kababayan ating Pilipino ay naghihirap at hinalapaslakan ng ating kabanang bayan. Iyon ang hindi ko kaya. Kaya hinayaan na lang ako ng pamilya ko. Sabi ko, kung pipigilan niya ko sa bahay, mas mamamatay ako. Bakit? Kasi nakikita ko ang mga kababayan natin naghihirap. Tingnan niyo mga kababayan, bilyonong pesos saan napunta? Sa kaban at sa bulsa ng ating magnanakaw Pilipino. Romualdez birthday day! Ngayong gano'n sa Pilipinas. Karantano kayo. Inaamok kita kay Romualdez. Kasuntukan tayo. Pero sa labas ng complex. Sa labas lang ha. Bakit? Ipapasok ako na makunti mo. Nakukulong ako. Pero libre ba yata pagkain eh? Libre, sir. Libre? Siyempre may aircon pa. May aircon pa, Okay. Ipatawag niya ako sa Congress. Ipatawag niya ako sa Congress. Para magpakuntim ako. Kasi libre pagkain naman. Sasamahan kita! Okay. Sasamahan ako ni Atty. Kasama tayo, Atty. At saka, kung nasa kulungan ako, mas libre na ang buhay ko. Secure na ako. Diba? Kasi may kwarta na ako eh. Okay. Balik tayo sa totoong kwento. Punta na tayo sa totoong kwento, mga kaibigan. Nag-retired ako 2014. Nagsimula ako ng service sa bayan 14 years old. Nakipagbakan ako sa Mindanao. Nabuhay ako. 13 anyos ako nag-training ng military. Basic training. 14 years old, napalaban kami na 3 araw, 3 gabi, 72 hours, 17 lang kami, 2 system, ako na isang system doon, at 15 special forces, 17 lang kami, ang kalaban namin ay 400 or less na rebelde. Walang namatay sa amin, may natamaan lang. Si NPF, si Remigio Antonio, at ang mga rebelde, 75 ang namatay sa kanila. At 150 ang mga tamaan sa kanila. Ngayon, bakit ko pinikwento yun? Kasi nagugulat ako ngayon, sa edad ko ngayon, sa panahon ko ngayon, nagugulat ako. Bakit hanggang ngayon, nakikialam ako sa nangyayari sa bansa na dapat mag-enjoy ako sa aking retirement for 40 years na nagservisyo ako sa bayan, pero narito pa rin ako naglilingkod sa taong bayan.
Kasi nga, hindi ko kaya na ang kababayan natin, niluloko, nilalapastangan. Yun ang hindi ko kaya ako nagpatuloy. So yun mga kaibigan, 2014, nag-retired ako. Nagpahinga ako ng 6 months yata. After 6 months, nag-ROTC, trainers ako, at saka reservists, trainers. Sabi ko, sa Rizal lang naman ito. So, ibig sabihin, yung aking kaalaman, matatali lang sa Rizal. Nag-isip ako ngayon, before the election, yung Pangulong Marcos, 2022, nag-organize ako ng Partner of Democracy, na which is anti-corruption and anti-communism. Anti-corruption and anti-communism, mga kaibigan. So, tinulungan ko ang pagkapanalo ni Bongbong Marcos, mga junior. More or less 6 million ang naitulong ko according to the report of my mga commanders on the ground. April 9, 2024, nag-declare ako in myself to withdraw my support to Bongbong Marcos. Nagkataon, nagkasalubong kami ni Captain Tado sa libingan ng bayani. Kilala niyo si Captain Tado? Yes! Nagsusubaybay lang sa atin, kinakailangan, nilitaw siya para sa ating bayan. Okay? April 9, 2024, nagbuo kami ng Filipino Guerrilla Forces, which is also anti-corruption and anti-communism, and protect Filipino people. Protect our budget. Ito, lumilitaw na kami ngayon. So, paisip ko na lang ito, ano ba talaga ang problema natin? Ang problema natin, yung nakawan sa gobyerno. Sino may gawa sa nakawan na may utang? Una, ang First Lady. Pangalawa, may nakalo sa attorney, inipisa mo ako, inipisa mo attorney. First Lady, ang utang. Okay, First Lady now. Sumunod, Sino Cortez. Ang sumunod, Tuwagtog. Ang sumunod, bahala na kayo. Okay, bahala na kayo. So yan ang problema natin. Paano natin sinusilan? Sinusilan natin ng taong bayan. Kung hindi natin magagawa, dinagandahan natin mabuo ang men in uniform president na nagkakaisang litang na men in uniform president. Ibig sabihin, armed forces, police, coast guard, management, yung jail guard, nagkakaisa kami, nag-meeting kami, 2 meeting na kami. Pinipilit namin na mayunay ang Pilipino laban sa tiwali sa gobyerno. So aasahan nyo yan. Bantayan nyo. Kung hindi tayo magtagumpay ngayon, huwag kayong mag-alala. Habang nabubuhay kami ni General Simoy at ang aking ibang kasama dito, hindi kami titigil hanggat kami ay may lakas at may buhay para sa taong bayan. Tuloy natin. Maraming salamat. Ito ay pinapirap ng ating Senado at magpasalamat tayo sa ngayon na nakikita natin kung gaano dala ang korupsyon sa ating gobyerno. Pinakita ng Kongreso at ng Senado, salamat sa kanila, kung gaano dala ang korupsyon sa ating gobyerno. Bakit? Ang mga involved sa korupsyon ay nasa gobyerno rin. Tama! Ngayon, kung hindi nila maayos itong nangyayaring korupsyon sa ating gobyerno, sino ba ang dapat na mag-ayos para mahinto ang korupsyon? Di ba ang taong bayan? Correct! So, ipakita ng taong bayan na ayaw nila sa korupsyon. Kaya kailangan pag sinabing lumabas kayo at labanan natin ang korupsyon, sana ay marami rin ang lumabas at pakihalo. Ang sabi ng iba,
Si General Simo, hindi ka na-appoint mo. Kaya, hindi ko kailangan ng appointment. Nung pumasok ako sa Armed Forces, ang ambisyon ko lang ay makatulong sa pagbabago sa bayan. Marami ang ino-offer sa akin, pero hindi ko tinanggap dahil pag ang boss ay kurang, hindi ako pwedeng magtrabaho sa isang boss na kurang. Correct! Ang pinaka-hindi issue ngayon ay infrastructure development, lalo na itong flood control projects. Maging commander ako ng dalawang Army Engineer Brigade, isa sa Maguindanao, isa dito sa Metro Manila. Ang area na nakoberan namin ng Brigade Commander ako 2007 to 2008 sa Maguindanao ay buong Region 11 and Region 12, dalawang region. Lahat ng infrastructure development sa mga malayong barangay, kami ang gumagawa. Electrification, farm-to-market road, school buildings, health centers. Bakit kinuha itong maliliit na project? Maliit lang ang pondo noon eh. Ang school building doon is worth only about 500,000 pesos. Nakakagawa na tayo ng school building. Nagreklamo yung DPWH na bakit binibigay sa Army. Ang trabaho ng Army ay maghanap ng kalaban. Pero ang engineer sa Army, hindi kalaban ang hinahanap. Ang engineer sa Army ay tumutulong para maayos ang kabuhayan sa mga barangay. Yun ay dumami ang aming project ng panahon ni President Gloria Macapagal-Arroyo. Doon na nagsimula ang kalayaan sa barangay project na initiated rin ng ating Presidente Arroyo. Siya ang nagsimula kung paano maayos yung nasa barangay. Lahat ng aming project sa Armed Forces ay nahinto dahil sa panahon ni Noynoy Aquino. Bakit? Dahil sa panahon ni Noynoy Aquino, ang kanyang advisors ay ayaw na makapenetrate kami sa mga barangay para mabigyan ng magandang buhay ang mga tao sa barangay. So alam nyo na ang pangalawang dahilan. Gusto ng DPWH na lahat ng construction, farm-to-market road, school building na malalaki ay ibigay na lang sa kanila dahil yun naman daw ang trabaho nila. Ang budget doon ng kabuhayan sa barangay project sa buong Pilipinas na binigay ng Office of the President is 2 billion pesos lang. Para sa buong Pilipinas yun. Naramo na ninyo. Bakit gaano kalaki na yun? Flood control project ka lang. Umakot ng billion. O minsan, hindi pa. 1.3 trillion pa yata. So ganon, kaya ayaw ng DPWH ng Office of the Peace Process, Office of the President doon, na bigyan ng mga project ang mga Corps of Engineers sa Armed Forces. Dahil gusto nilang hawakan ang pondo ng bayan. Ngayon, nakita nila kung paano nila winawasan ang pondo ng bayan. Ito ay mapapatunayan sa mga dokumento na nakukuha sa mga opisina ng gobyerno. So, ngayon, gusto na sanang ibalik. Pero palagay ko, too late na. Ayusin na lang nila ang DPWH, ang Department of Education for School Buildings, yung agriculture for irrigation system, marami pang infrastructure na dapat gagawin. Ang DPWH naman, dapat mag-focus na lang sa road construction at yung sa problema, maka-focus na naman sila doon sa ang pinaka-issue ngayon, flood control projects under this. So, hanapan na lang siguro ng paraan paano
divert ng mga projects sa ibang department para mabawasan sa ngayon ang kanilang sasabukan. Ganon ang nangyayari sa ating bansa na ang corruption ay nasa process na ginagawa ng ating gobyerno. Pagkakalan sana ng Senate at ng Congress kung paano naibulsa yung mga pondo dahil sa proseso na ginagawa hanggang sa may ma-implement itong mga construction project ng kontraktor. Ang sisi ng gobyerno ay nasa mga kontraktor. Pero ang sisi ay hindi lang sa mga kontraktor, kundi sa lahat ng pinagpunan ng gobyerno. Ang paggawa ng GAA nagkaroon ng problema sa GAA 2025. Paning yun. Ang details, ang gumagawa ng details ng project, implementing agency. Kung sino nakatoka sa mga construction projects, ibibigay yun sa implementing agency. Kung may sabi, paano may bulsa? Ibaba yun ang implementing agency doon sa contractor. At sino nag-release ng pondo? Yung gobyerno. Through the DBM. Ibababa sa department, ibababa sa local government, kung may pakialam ng local government, bago may ibaba sa contractor. Na-discuss na ito ni General Magalog. Ang problema siguro yung iba, hindi nakikinig sa proseso. Ang marami na nagsasabi ng proseso, pero ang taong bayan, wala pa rin reaksyon. Hinihintay pa kami. Ano naman ang magagawa namin? O konti lang naman kami. Mas marami yung taong bayan na dapat nakakaalam kung ano ang nangyari sa ating bayan. Kung may question kayo, dapat magtanong kayo. Magtanong sa mga vlogger. Magtanong kayo doon sa may alam sa mga proseso sa pagpalakad ng mga project ng government. Para alam nyo kung ano ang pagpapagod. Hindi yung sasabihin lang ng iba. Ito by experience. Nag-post kami kung ano yung dapat lang gawin. Ang ipapasa sa amin ng mga trolls, may kabit yan. Ano naman connection ng kabit doon sa proseso ng project implementation? Diba? O, ibig sabihin na, gusto lang nila i-intro yung tao na nagsasalita. At iniintrigan nila yung tao sa issue na hindi connected doon sa issue ng gobyerno. Kaya tuloy nasasabi sila na doon. Kasi lumalabas tuloy na nagiging bobo sila. Issue ang pinag-uusapan, hindi yung karakter ng tao. Kung siya ay magnanakaw man ng araw, wala tayong pakialam doon. Basta gawin niya lang ang trabaho, tatamang paraan para sa ating bayan. Kung siya man ay magnanakaw, meron naman tayong mga korte na prosecute doon sa mga kriminal na gumagawa ng hindi tama. Ang discussion sa social media ay mga issues na dapat alam ng tao. Hindi yung basing, hindi yung mga fake news, hindi yung mga propaganda na ginagawa ng mga trolls. Kaya sabi na tatawag yung mga trolls. Hindi na sila trolls. Ano na sila, PCO reactor na ngayon. Pag troll ka, bobo ka, hindi na nabayaran ng Tumaas na. talagang bobo ka. PCO reactor na sila ngayon, General. Yun lang ang meron ko na susunod na pagkakataon. Magkakaroon tayo ng pag-uusap na tamang paraan. Yun ang gusto namin, aming mga rinag. Sana, hindi na sana kami nalaban eh. Sawa na kasi kami, kagaya sa akin. 5 beses na kumaambos. Ngayon, buhay pa, masama siguro ito ng tapos siguro ito. Diba? Binila siya masama mga tapos siguro pag inusto ng Diyos, ang mabubuhay tayo. Salamat, may tumatayo ka. Pasalamat tayo sa Diyos at pinuhay tayo para makatulong hindi lang sa ating sarili, kundi para sa ating bayan. Amen.